Alam mo yung tipong may lugar na kahit ilang beses mo pa siyang marinig, hindi mo talaga mai-imagine hanggat hindi ka nakakapunta mismo doon. Ganon yung unang beses na narinig ko ang tungkol sa isang baryo. Hindi yung baryo sa mapa, kundi yung iba. Yung sinasabi ng mga matatanda kapag may tinatakbuhan silang hiwaga. Sabi nila, huwag kang magtatangkang pumunta sa baryo na yun. Wala siya sa mapa. At kapag nahanap mo, hindi ka na babalik tulad ng dati. Hindi ako naniniwala noon. Siyempre, sino ba namang naniniwala agad sa kwento? Ako si Miguel, 30 taong gulang. Nakatira sa bayan ng Loma. Driver ng jeep. Mahilig mag-hiking minsan. At curious sobra kapag may misteryo. Kaya nung nag-aalok ang kuya kong si Arnel na sumama sa kanila, mga kasama niya sa inuman ang nag-aalok umano ng adventure. Sumagot agad ako ng oo. Nasaan yun? Tanong ko. Gaano ba kalayo? Saglit lang, sabi ni Arnel, medyo misteryoso. Di sa mapa, pero nandyan lang sa likod ng bundok. Sa gilid ng parang na hindi napapansin ng GPS. Parang neglected lang, alam mo yun? Mahabang usapan. Tapos nagkita-kita kami ng 3:00 ng madaling araw. Naka-van kami papuntang paanan ng bundok. Nagdala kami ng flashlight, konting pagkain at sigarilyo. Konti lang naman ang plano. Pasukin, mag-sightseeing, mag-picture at umuwi. Walang ritual, walang tenga, pure curiosity. Ang daan papunta sa pasukan ng gubat ay hindi ganoon kalinaw. Maliit na landas, puno ng damo. May mga puno na halos nagsalubong ng kanilang mga sanga na parang nagbabantay. Tumigil kami sandali para mag-ayos ng gamit. Malamig ang hangin na umihip sa katawan ko. Iba siya. Hindi ko halata kung takot ba o excitement ang nararamdaman ko. Pero hindi maikakailan na may kakaiba. Pagkalusong namin sa gubat, nagbago agad ang atmosfera. Parang tumahimik ang lahat. Mga kuliglig, ibon, kahit amoy ng lupa nag-iba. Ang araw na sumisilip sa pagitan ng mga sanga, parang mas malabong gininto ang sinag. Hindi katulad ng normal. Naglakad kami ng halos 2 oras at pagod na kami nang umakyat kami sa isang maliit na plateau. Doon, bigla kaming napatahimik. Sa harapan namin ay may makitid na kalsadang bato. Tapos, mula sa tabi ng kalsada, may lumilitaw na bahay. Hindi marami. Mga bahay kubo, maliit na simbahan, at ilang tindahan na sarado. Ang lahat parang frozen in time, kasing tahimik ng sementeryo. May lumang poste ng kuryente pero walang linya. Walang aso, walang tao. Ang bakuran ay parang hinayaan na lang. Matataas na ang damo na hanggang baywang. Ano to? Bulong ni Lito, isa sa kasama. Parang ghost town. Baka na-evacuate sila, sabi ni Arnel. O kaya private property. Lumapit kami sa isang kubo. May lambat sa pinto at mga gamit sa loob. Nakaayos pa rin pero natamaan ng alikabok. May plato pa sa mesa. May tasa na may tumutulo pang tuyong kape. Tila bigla lang iniwan. Sa gilid ng kubo, may maliit na altar na may mga lumang larawan. Isang lalaki, isang babae, at isang bata. Ang mga mukha nila, seryoso, nakatingin sa malayo. Walang petsa sa likod ng larawan.
Nag-ikot kami ng dahan-dahan. Nag-picture si Ana. Nag-vlog si Lito. Biro-biro lang ang usapan. Sino magtatangkang maghanap ng mayor? Pero habang tumatagal, hindi na kami natawa. May mga sulat pa sa pintuan ng simbahan. Pera-perasong papel na kumupas. May sulat na Tagalog pero hindi mabasa dahil sa alamat ng oras. Wala kaming signal. Walang cellphone. Parang ginapos ng lugar ang koneksyon sa mundo. Dumako kami sa maliit na plaza. Sa gitna ay may fountain na tuyong-tuyo at sa palibot may mga bato na may carvings na hindi namin kilala. May kakaibang pattern, parang mga pakpak, sunod-sunod. Nakaramdam ako ng maliit na pressure sa dibdib. Baka panlalait lang, sabi ko sa sarili. Baka. Habang papalayo kami mula sa plaza, may narinig akong kwento mula kay Tata Berto. Isang matandang lalaki na biglang lumabas mula sa liwanag ng simbahan. Oo, bigla siyang tumambad sa amin na tila hindi namin napansin na naroon. Hindi siya mukhang karaniwang matanda. May mga linya sa mukha niya at may tingin na parang may alam ng maraming bagay. Mga batang to, bungad niya. Di kayo dapat nandito. Nagulat kami. San ka nanggaling, tatay? Tanong kong pilit na kalmado. Dito ako pinanganak. Dito rin ako namatay. At dito ako nabuhay ulit. Sagot niya na parang casual. Napatingin kami sa isa't isa. Hindi nakangiti. Pero hindi naman malungkot. May tono ng pagtanggap. Ang baryong to, sabi niya, ay wala sa mapa. Tiningnan namin siya ng mas maigi. May bali-baling damit siya. At ang paglalakad niya, mabagal at diring-diri. Sabi ni Tata Berto na noon pa man, may grupo ng mga tao na nagpunta rito at nagdesisyon tumira. Sila raw ay nagtimpi sa modernidad. Ayaw nila ng plaka. Ayaw nila ng telepono. Ayaw nila ng mga bagong batas. Ngunit ayon sa matatandang kwento, may naganap na hindi inaasahan. May dumating minsan, sabi niya, isang banyaga. Hindi namin siya gusto. Nagdala siya ng mga mapa at eskolta at nagsabing babaguhin ang lugar. Gusto niyang ilista kami sa kanyang talaan. Pero ang baryo, hindi pumayag. May nangyari. Tumahimik ang gabi at may sumigaw. At ang mga ilaw ay naglaho. Sabi nila, ang lupa dito ay may sariling alaala. Hindi namin alam kung totoo lahat ng sinabi niya. Pero may kakaibang tunog sa boses niya. Hindi pike, hindi dramatiko. Totoo. Tila ipinapahiwatig niya ang isang bagay na ipinagkakatiwala ng lupa mismo. Habang nagpapatuloy ang aming pag-iikot, napansin namin na may ilang bahay na may sari-saring bagay na hindi namin maintindihan. Mga tela na nakaugoy sa bakod, mga paa ng manok na nakasabit, maliit na kaldero na tatabingan ng abo. May kakaibang amoy, hindi masama. Higit na parang pinaghalong kamyas at usok. Parang may espiritu ng reseta, isang ritual ng pag-alala. Baka may festival lang, sabi ng isa sa kasama. Pero hindi, walang handaan, walang tao. Tanging mga palatandaan lamang. Mga bakas ng pagdiriwang na tila inabandona. Pagkatapos ng ilang oras, tinanong namin si Tata Berto kung sino nga ba ang nasa baryo sa kasalukuyan. Sabi niya, wala na. O baka may ilan pang natira, pero hindi nila hinihingi ang dumating ang mga estranghero. Huwag kayong magtataka, dagdag pa niya. Ang baryong to, kapag hindi mo hinanap, hindi ka niya hahanapin. Pero kapag hinanap mo, may presyo. Lumipas ang hapon
at napagdesisyonan naming umalis. Hindi namin sinasadyang ganito ang daloy ng pakiramdam. Parang hinihingi ng lugar ang isang bagay, isang sakripisyo o simpleng pangunawa. Bago kami umakyat pabalik sa landas ng gubat, may isa pang bagay na napansin ko. May maliit na bahay na may pinto, halatang hindi nasuso ng alikabok. Baka may tao, sabi ko. Nagtangkang kumatok si Ana, pero walang sumagot. Pagbukas namin ng pinto, may maliit na mesa sa loob, at sa ibabaw ng mesa ay isang pitaka. May laman na natuyong pera. Mga coins na hindi ko kilala ang mukha, at isang note na naka-ledger na may sulat, "Huwag kalimutan." Nagkaroon kami ng kakaibang malamlam na tawa. Parang hindi alam kung natatawa kami o umiiyak. Kinuha namin ang pitaka, ngunit bago kami tuluyang umalis, may biglang hangin na dumaan sa tabi namin. Napalingon kami, at sa gilid ng pintuan, may batang babae. Makulimlim ang damit, maitim ang buhok, nakatayo ng hindi kumikibo. Hindi siya naglalakad, parang lumilitaw lang mula sa anino. Ang mga mata niya hindi mapakali. Hindi siya nagsalita, tumingin lang at naglaho. Matagal bago ako nakasakay sa van pabalik. Lahat kami tahimik. May lumang kanta sa radyo pero wala nang tumataas na boses. Para kaming may dalang kargada na hindi malinaw ang anyo. Pagbalik namin sa bayan, nag-check kami ng mga impormasyon, street names, history, census, pero wala. Wala ring entry sa internet. Kapag sinabi namin ng lokasyon, walang tao ang makapagturo o makapagkwento ng naturang baryo. Parang hindi umiiral sa opisyal na tala. Pagdaan ng mga araw, hindi mawala sa isip ko ang mga mata ng batang babae at ang pitaka. May panaginip ako. Sa panaginip, bumalik ako sa baryo. Naglakad ako sa gabi at nakita ko ang mga tao na nagluluto, naglalaro, tumatawa. Pero kapag sinilip ko ang kanilang mga mukha, mukhang hindi sila talagang tao. May mga linya, parang guhit ng palay sa kanilang balat. Nakangiti sila pero parang nag-uusap sa wika na hindi ko maintindihan. Nilapitan ako ng babae na may hawak na florera at sa kanya ako tinanong, "Alam mo ba na may presyo ang pag-alala sa baryong to?" Nagising ako na malamig ang pawis. Tumalon ako sa kama at kumatok agad sa pintuan ni Ana. "Nakita niyo ba yung batang babae?" Tanong ko. "Naku, oo," sabi niya at may takot sa mukha. Nag-snap ako ng picture, pero pagtingin ko sa phone, blurred lahat. Parang may nagbura. Mula noon, parang may maliit na pagbabago sa amin. May mga gabi na naglalaho ang ilaw sa bahay namin. Mga alaalang hindi namin maalala na ginawa namin. May mga pagkakataon na nawawala ang maliliit na bagay. Isang bote, isang sinturon, isang buhok na hindi naman namin naiwan. At tuwing sinisikap naming bumalik at hanapin ang baryo upang magtanong o mag-ayos ng bagay na naiwan namin, hindi na namin mahanap. Ang landas na pinuntahan namin noon ay nagbalik-balik sa gubat. At kapag sinundan namin ng masinsinan, mauuwi kami sa ibang bahagi ng bundok. Wala ang plateau. Nang lumipas ang isang taon, nagkaroon ako ng lakas ng loob bumalik. Nang mag-isa. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa pitaka at kung bakit parang may pangako ang lugar. Umaakyat ako sa bundok noong gabi. Dala ang flashlight at maliit na pitaka na pagmamay-ari ko noon na hindi ko alam kung bakit iningatan ko pa. Pagdating ko sa plateau, iba ang liwanag. Mas malamlam. Naglakad ako patungo sa plaza at doon,
Sa gilid ng fountain, may isang babae. Hindi na bata. Nakaupo. Hinahawakan ng isang florera. "Ano ang hinahanap mo?" tanong niya. "Pera," sabi ko, saglit na natulala. "Siguro pitaka, isang bagay na naiwan ko." Ngumiti siya, malungkot. Hindi sa pera sinasabi ng lupa ang halaga ng pag-alaala. Nais niya ng pangalan, nais niya ng karelasyon, nais niya ng kwento. Kapag ibinibigay mo yan, hindi ka niya palalayain. Ngunit kapag pinilit mong isandal lang ang pangungulila niya, siya ang aalis sa'yo. Hindi ko maintindihan agad, pero may biglang pag-alis sa aking dibdib. May nakalagay na kahulugan. Hindi ko mapigilan ang sarili na magtanong, ano ang dapat kong gawin? "Sabihin mo ang pangalan," sagot niya. "Sabihin mo kung sino ang inaalala mo. Sabihin mo ang totoo kahit ito ay malungkot." Nakita kong sarili ko na tila maliit at mahina. Naisip ko ang ama kong namatay ng maaga, ang nanay na laging nag-iisa, ang mga pangakong hindi natupad. Huminga ako ng malalim at sinabi ang pangalan niya. Hininga ko lang, pangalan namin, mga pagkukulang at pag-ibig. Nag-ingay ang hangin. Ang plaza ay nagliwanag ng isang saglit, at ang larawan ng pamilya na nasa altar noon ay nagningning. Para bang ang baryo ay huminga ng malalim. Pagkatapos noon, bumalik ako sa bayan na may kakaibang kapanatagan. Hindi nawawala ng buo ang kuryosidad ko, pero may pakiramdam ng paggalang. Alam kong may mga lugar na hindi dapat gawing eksena ng biro. May mga baryo na ang pader ay gawa sa alaala. At kapag pumasok ka, pinapayagan kang tumingin. Ngunit hindi pagpipilian ng kunin ang lahat. Hindi ko na muling nakita ang batang babae o si Tata Berto. Minsan, may lumilitaw na kwento mula sa mga matatandang naglalakad sa plaza. May mga nagbalik daw na may naiibang ngiti. May ilang nawawala. May ilan na bumalik na tila may daladalang bagong pangalan sa kanilang bibig. Ngunit kung ano man ang nangyari sa baryo, ang baryo na wala sa mapa ay mananatili sa kanyang sariling paraan. Hindi niya kailangan ng mapa para mabuhay. Kailangan lang niya ng mga nagmamahal, ng pagsisisi, at ng mga taong handang magsabi ng totoo. At minsan, sa kalagitnaan ng gabi, kapag tahimik ang buwan at ang hangin ay nagmumuni-muni, naiisip ko pa rin, may presyo ba talaga ang pag-alala? At kung oo, handa ba tayong magbayad?